Bakit nagpapalit ng sundalo? Ano? Ha? General Ferrer, I am relieving you of your orders. Whose order? On the Supreme Commanders. Why don't? Kailangan namin ng mga kakampi ninyo. Let's go, men. Dalhin niyo na yan. Ano si Ernestina? Wala, may sinabi yung anak ko. Baka ako napapalo ng anak ko. Ano, Ernestina, tita? Father, sigurado ho ba kayong darating si Alicia? Parating na siya. Parating na siya. Nasa kumpisa lang siya. Puntahan mo si Carlito. Kumpisa lang ako. Carlito, ikaw ba yan? Si Rosa Camila. Tita Alicia, kaya po ako nagpumulit na pumunta dito sa San Dionisio. Ay para sabihin sa inyo yung nangyari kay Rosa Camila. Anong nangyari kay Rosa Camila? Nawawala po si Rosa Camila. Ano? Hindi totoo yan. Magigit 5 araw na po pagkatapos yung sumabog yung simbahan na tinitira namin. Hindi ko rin po alam kung buhay pa siya o patay na. Hindi totoo yan. Bakit ngayon mo nang nasabi sa akin to, Carlito? Tita, wala po kasi akong lakas ng loob noon eh. At iniisip ko kasi baka tumawag pa siya. Buti na rin yun. Sabi mo yung totoo sa nanay ni Rosa Camila. Father, hindi ko niya tinanggap yung paghingi ko ng tawad. Hindi mo kasi ganun kadali yun eh. Lalo pa, hindi niya lang narinig yung totoong nangyari. Father, huwag niyo ako iwan dito sa laban kong ito. Kailangan ko ng lakas sa loob para may patuloy ko. Sige. Naawan niyo na po. Paalisin niyo na ako dito. Pakawalan niyo na po ako. Sabihin mo na kasi kung nasaan si Carlito. Hindi ko nga po alam eh. Nagkahiwalay. Ano? Saan? Hiwalay pa eh. Ha? Ha? Wala nga po akong alam. Ito, tandaan mo. Tandaan mo ito, ha? Ang utos sa amin, ang utos sa amin ay hindi ka nakakawala rito. Kaya huwag mo na kami mahirapan, ha? Kasi marunong din kami yan. Ha? Ha? Marunong din kami yan. Baka gusto mo pahirapan kami. Ano? Sabihin mo na! Wala naman akong alam eh. O sige, naniniwala ka. Wala ka alam. Huwag ka lang sinungaling! Hayop! Tigas! Ang tigas! Ha? Alicia, saan ka galing? Kanina pa kami aligaga kay Daddy. Sino naman itong bagong saldang ito? Iyakan ang iyakan! Tita, bakit? Ang bahay ko masaya! Bakit, Alicia? Hindi na tuloy ang kasal ni Rosa Camila at ni Carlito. Nawawala si Rosa Camila. Bakit? Si Rosa Camila, ang kapatid ko, nawawala. Diyos ko, sana may Ernestina na kunin na kami ni Leandro dito at dali na sa Maynila. Si Ernestina na po!
nangyari sa anak ko? Huwag naman po pagpilitan ng anak ko, ha? Hindi! Bakit tayo nagpapulit-pulit ng sundalo dito? Sino nagtatraitor sa atin dito? Ha? Ang anak mo! Traitor tayong lahat! Hindi! Para mga tigre at pusa! Loka-loka! Impyerno talaga ang bahay na ito! Impyerno! Camila kasi! Nawawala! Akala ko ba kinasal na sila? Nasalihan kasal na anak ko dahil sa anak ng hayop na iluminada na yan! Wala kang pruweba! Hindi ko kailangan ng pruweba! Lagi niya ginagawa sa amin ito! At lagi na lang kami nagtitimpi! Pero tandaan mo, iluminada, kapag may nangyari sa anak ko, kahit bahay mo to, magtago ka sa akin! Magtago! Ay! Layo yan sa akin! Layo yan sa akin! Come in. Oh, Oh, I'm sorry. ma'am. Oh, okay. Thank you. Excuse us. Kinausap ko ang CDCP and they are very disappointed. I'm also disappointed. You know, closing our country will not do anyone any good, Supreme Commander. At pinahuli mo si Romina at binalik mo yung ang mga Montemayor sa house arrest. And yet, ipinakita mo sa TBC ang panganay na anak. Ma'am, excuse me, but rule number 1, I will never allow myself to be humiliated. Kusang lumalabas ang mga embassies. At there is talk in the United Nations about embargo, even if you don't close our country's doors. Hanggang kailan tatayo ang ating bansa na walang export, walang import, walang pumapasok na business? And what if we run out of oil supply? That is my problem. That is my problem. I will solve that. Maraming Arab countries dyan who will negotiate with me. Okay. What about the other basic supplies? You are pushing back our country's progress to 100 years back. And if that happens, ang taong bayan na ang susugod sa iyo. Abay, subukan nila. Tama si Crisanta doon. Masyadong padalos-dalos itong si Gonzalo eh. Siya pa rin ang Supreme Commander. Eh bakit nga ba hindi ikaw? Ang alam ko, ikaw naman talaga ang papalit na AFP Chief of Staff noon na mas mababa ang rangko sa'yo ni Gonzalo. Eh tingnan mo nga, para hulihin lang si Carlito at si Rosa Camila, hindi niya magawa-gawa. Pero ikaw, isang subok mo lang, nakuha mo kagad si Rosa Camila. Wala mang naghahanap sa inyo dito. Napakaraming sundalong umiikot sa buong bayan. Sarado ang airport at pier. Father, kailangan pa rin namin pagpatuloy yung paghanap namin kay Rosa Camila. Wala naman kami mga telepono. Hindi na nga rin namin alam kung ano nangyari sa mga kasamahan namin. Alam kong marami kayong kailangan gawin. Magagawa niyo ba yan kung hinuhuli na kayo? Father, hindi rin naman pwedeng mag-aantay na lang kami dito. Nakausap ko yung pari sa kabilang parokya. Magsasalita na raw ang simbahan laban sa gobyerno ni Gonzalo kapag pinagpatuloy niya to. Hindi naman ho naikinig na yan eh. Siya na nga ho yung nagsara ng bansa natin eh. Galit lang daw yun. Bugso ng galit dahil napahiya siya nang hindi dumating ang Santo Papa dito sa bansa. Matalinong tao yung si Gonzalo. Alam niyang wala siyang mapapala kapag patuloy niyang pinasara ang ating bansa. Pero Father, kung pinag-uusapan natin dito, isang matinong tao, maniniwala pa ako. Pero sa mga pinagagawa ni Gonzalo ngayon, hindi na matino yung pag-iisip niya eh. Hindi, maghintay lang tayo. Malay mo nga, di ba? Mapaliwanag na simbahan yung isipan ni Gonzalo. Ubus na yung pag-asa ko. Wala na rin akong pasensya. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka, di... Sabi ko sa mami mo, huwag sumama sa daddy mo dahil mapanganib.
Pero sumama pa rin siya. Pero hindi namin siya mahanap kahit ng daddy mo. Ano nang gagawin ko? Nasaan ang anak ko? Amanda, tulungan mo naman ako. Tita, ano bang kaya mong gawin para kay Rosa Camila? Lahat. Kahit na ang buhay ko. Kahit mapanganib? Kahit na ikamatay ko. Kaya mo bang lumaban, tita? Kung kinakailangan. Kaya mo bang magsalita sa harap ng madaming tao? Hindi na matutuloy ang kasal. Hindi na sila uli magsasama. Ayaw ni Tomas. Mami, sino? Sinong hindi matutuloy ang kasal? Si Rosa Camila. Si Carlito. Mami, kasal na po sila. Hindi na matutuloy ang kasal. Ayaw ni Tomas. Mami, kasal na nga po sila. Kawawa naman ang mga Montemayor. May mag-aalay na naman ang kanyang buhay. Sino, Mami? Ang nag-umpisa ng lahat ng gulo. Kumisignan ang mga cellphone dito eh. Maayos yung lahat Jack bukas. At sa susunod na araw, babalik na naman sa gulo. Tapos maayos na naman uli. Mami, ang gulo. Magulo ang bayan. Nagtatapos na lahat. Mamaya sa misa ay magsasalita si Alicia Montemayor. Ha? Sigurado na po ba, Father, na magsasalita ka siya? Dumaan ako sa bahay kanina. Sinabi sa akin ni Amanda. Eh, paano kung pigilan siya ng mga sundalo? Siya ang magpe-first reading. Bahala na. Hindi naman siguro tayo pababayaan ng Diyos. Ano ba yan? Ano yan? Bili nga tayo nito. Sige, tanong ko magkano. Ay. Manang, magkano po dito, itong maliit? Yung uraro, 20. pahingi pong isa. Pati Bigyan niyo po Emma. siya. Hoy, babae! Ako po? Oo, ikaw. Bakit to? Taga saan ka? Asawa ko po siya eh. Sa may Tumano po kami nakatira sa may poblasyon. Parang kilala kong babae ah. Sumama ka sa amin! Sandali. Sandali, saan yung Basta sumama ka sa amin! Ay, sandali lang, hindi ko kilala eh. Sandali siya. Sandali. Sino ka ba? Kamag-anak ko sila eh. Kamag-anak? Parang kilala ko to. Parang si... Dali! Dali!
Ikaw? Oo, hindi ka ba nanonood ng TV? Naibalik na ulit lahat ng TV stations, ah. Paano yung isang araw? Isang araw ako nakakulong at kayo namumuno. Tapos sa isang iglang, ako naman ang nasa ibabaw at kayo naman nakakulong. Aba, Rumita, ganyan talaga ang buhay. Swerte-swerte lang. Pinagkanulo mong iyong pamilya? Ay, hindi naman. Dahil pag natapos lahat ito, masisave din naman ng mami daddy ko. Sila lang. Eh, sila lang naman ang pamilya ko eh. Doon tayo magiging magkaiba. Kasi nung akong nakakulong, wala naman kayong magawa para makatulong sa akin. Ngayong kayong nakakulong, marami akong pwedeng gawin. Hindi ko ipagbibili ang sariling dugo para sa aking kaligtasan. Ernestina, matanda na ako. Handa na akong mamatay anumang araw, anumang oras. Pero mamamatay akong panatag ang aking kalooban. Masasabi mo kaya yan tungkol sa'yo? I'm sorry, pero bata pa kasi ako eh. Matagal pa yun. Sa bilis ng mga pangyayari, huwag kang pakakasiguro. Andiyan na sila! Bakit? Isa-isa. Magsiupo po tayong lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kababayan, nawawala ang anak kong si Rosa Camila Montemayor. Hinuli ng gobyerno ni General Gonzalo at itinago.